Nasa kanan, sa kaliwa, sabi mo mapagpalang umaga. Sa likod, sabi mo mapagpalang umaga. Ayan. Sino po dito masaya? Come on, taas kamay. Alam niyo po, ilang oras na lang, bagong taon na. Sabi mo sa tayo mo, bagong taon, magbago ka na rin. Sa kabila, sabi mo kapatid, magbago na tayo. Okay, bagong taon, bagong buhay. Okay po. Amen po ba yun? So, yung pag-uusapan po natin ay nasa month pa rin po tayo ng December, no? Yung giving back, yung open hands, giving back to God. So, natalakay po natin nakaraan about giving, kung ano po yung kahalagahan ng yung pasasalamat, tama po, yung giving thanks to God. Ngayon naman po yung giving, open hearts, giving back to God. So, yung ating pasasalamat po. So, sino po dito, tanong ko po, sino po sa atin na-appreciate yung ginagawa ng Lord sa buhay niya? Amen. So, mula nung pagpasok ng January 1, 2023 hanggang ngayon, tingnan mo ngayon katabi mo kung mukhang pinabayaan ba ng Diyos yan? Yan. Titigan mo ng maigi sa kabila mo kung mukha pang pinabayaan ni Lord yan. Baka pumayat na siya. Okay po, wala pong, sino po dito agree, walang pinabayaan. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Okay po. Ayan, so bago po tayo mag-proceed, ayan, sino po dito gusto ng blessing? Okay po ba? Tawag po tayo ng 4 na tao po, volunteer. 4 na tao. Gusto ng blessing po. Sige po, tayo po. 4 na tao. Parang ayaw yata, nahihiya. Sige po dito, lapit sa harap. Ayan. Lapit sa harap. 4 na tao po. Ayan. 4 na tao, isa. Meron na pong isa. Ayan. Okay po. Isa pa lang. Ayaw yata ng pagpapala ng mga to. Dalawa lang po. Okay, 4. O, dito ba tayo? Dito tayo. Ayan, sino po yung nauna? Sino nauna po? Okay, so si Lloyd, dito ka muna Lloyd. Gusto mo ng blessing ni Lord? Okay, simple lang. Pagka nasagutan mo to, may blessing ka. Okay? So ano lang po yan, kumbaga i-arrange natin yung word. Pero dahil dyan tumayo kayo, masagot nyo man o hindi, mamaya may tagwa 100 kayo. Okay, may tag-100. Sige po, pwede mo ma-sequel pag-flash natin. Pakihalaan anong word kaya yan. Ayan po. 1 to 10. 1. Sige po. 2. O may nakakahula po? Si Jenny daw. Yun, gratitude. Palapakan pa natin. Next po, sino po yung sunod? Ayan. Parang mapupunta yata kay Jenny 100 mo ah. Si Melvin. Next po. Ayan po. Si Kuya Melvin. Kuya Melvin. Ano po yan? Ay, ano? O, taas kamay. Ayan si Kuya Roy. Yan, thankfulness. Okay. Next po si ate po, Okay po, next po. Yan, mukhang mahirap po yan. Si ate po, meron po ba ate? Graham? Grabe mo. Graham? Mga pang Graham yung bayal. Ayan. Sige po, taas kamay, si Ezekiel. Iyon, appreciation. Pwede na pumupo si ate. And last po, next po, si ate, LJ. Ayun, sinagot na ng asawa niya. Okay, dahil dyan may taga 100 kayo mamaya. Palapakan naman natin ang word. So, giving back. So, yung po ay isa po sa mga mapag-uusapan po natin ngayon. Yung appreciation, yung thankfulness, tama po, yung gratitude, yung pasasalamat, and yung giving back. So, kasi yung pag-uusapan natin is open hands, giving back to God. So, nakaraan, ang dami po natin napakinggan sa mga preacher kung bakit po ba napakahalaga ng pagpapasalamat. Bakit po ba mahalaga yung pagpapasalamat po? Sino po dito nakapagpasalamat na? Bakit po? Dahil sa mga natatanggap po natin, na-appreciate po natin, tama po ba yung mga taong gumagawa ng kabutihan po sa atin?
So ang dami po niyan, tinalakay po yan nakaraan na lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Amen po ba yun? Maging yung trabaho mo, sino dito may poging asawa, ayan. Galing kay Lord yan, magandang asawa po. Ayan, so galing kay Lord po yan. Yung, lahat niya po tayo inhale, exhale, inhale ulit, harap sa katabi, exhale, ayan. Galing po kay Lord po yan, lahat ng yan. Lahat ng natatanggap natin, blessing, tama po, wealth, trabaho, yung magandang buhay, yan po ay hindi natin pagmamayari. Amen po ba yun? Tama po ba yun? Kasi sabi nga ng salita ng Lord, hubad tayong lumabas sa sinapupunan ng ating mga magulang, hubad din po tayong babalik sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo, maging ang ating abilidad, ang ating katalinuhan, kahusayan, kagalingan, tama po ba? Lahat ng yan ay pagmamayari, walang iba, kundi ang Panginoon. So, paano po ba yun? Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9, so sabi ng 2 Corinthians 8, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Ano? Hindi ka ila sa atin yung kagandahang loob ng Diyos na siya po ay mayaman. Mayaman po ba ang Panginoon? Yes, sino po pinakamayaman sa tanatao sa buong mundo? Alam niyo po, walang ibang mayaman kundi ang Diyos. Tama po ba? Kung siya po ay nagmamay-ari ng maraming property, ang Panginoon ang nagmamay-ari ng buong mundo. Amen? Ano sabi? Si Lord Jesus pinakamayaman sa lahat. Ano sabi? Naging mahirap para tayo lahat ay yumaman. Amen po ba? Tama po ba yun? So bakit ganun ko yung sabihin? Parang ngayon ang hirap ko pa rin. Kung sinasabing mayaman, alam niyo po, ang Bible kasi ay nagtuturo kung paano tayo mas lubos na pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Meron pong prinsipyo ang Biblia kung paano po ba tayo ibibless ng Lord. Pero bago po yan, dapat matutunan muna nating magbigay sa Panginoon. Amen po? Kasi giving is worship. Giving back to the one who first gave. Una talaga nagbigay, walang iba kundi ang Diyos. Binigyan kanya ng hininga. Binigyan kanya ng buhay. Binigay niya ang kanyang bugtong ng anak para sa ating kaligtasan. Tayo pong lahat. So, lahat nga po tayo, taas nga po ng may kamay. Dalawang kamay po. Shake natin. Wagay-way po natin. Mari po ba yung pinakamahigpit? Ganito po. Yan, close na. Yung pinakamahigpit po, i-release po natin. Di ba? Sarap po sa feeling. Baba po natin. So, yung kamay po natin, para saan po yan? Ang daming pinanggagamitan. Pinangahawak at pinangtatanggap po natin. Tama po? So, pag sinabi pong open hands, ibig sabihin po niyan, being generous to God. Tayo po sa lahat ng ating mga natanggap mula sa Lord, yan po dapat matutunan natin maging open ang ating mga kamay sa pagbibigay. Tama po ba? So, lahat tayo, tumanggap tayo from January 1 hanggang ngayon, December, yan na po. Mag-New Year na po, ilang oras na lang. So, ang dami nating tinanggap mula sa Panginoon. Nabibilang po ba yung bigas na kinain nyo mula noong January 1? Kung nakailang kilo ka na, tama po ba? Hindi po, no? Hindi natin kayang bilangin po yun. Yung nalalanghap nating oxygen every day para mabuhay tayo, bilang po ba natin? Hindi po. So, ngayon naman tayo, gusto ng Lord na tayo po maging open ang ating mga kamay sa pagbibigay sa ating Diyos. Amen po. So, alam niyo po, mababasa natin yan sa John chapter 6. Mayroon pong story sa Bible, yung isang bata na kung saan siya po ay nagbigay sa Lord. Basahin po natin sa John chapter 6 verse 5 to 13. So sabi ng verse 5, ayan, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Felipe po isa pong disciple ni Lord, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Napakaraming tao. Grabe no, talagang parang langgam na yung mga tao sumusunod kay Jesus Christ noon. Sabi ng verse 6, no, nagtanong siya sa kanyang alagad, saan ba tayo makakakita ng pagkain? Tama po ba? Makakahanap ng pagkain para sa napakaraming tao na yan. And sabi ng verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe
sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. No? Tinetest ni Lord kung sino po sa atin. Tama po. Sabi ng 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. So yung sinabing halagang 200 salaping pilak, katumbas po yan ng isang taon na sahod po noon. No, kahit na sumahod ka pa ng isang taon, hindi ka kasya sa ganang karaming tao na papakainin. And sabi po ng verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Sabi ng verse 9, no? Ayan. Mayroon po rito isang batang lalaki. Ayan. May dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Grabe, thousands po yung mga tao. At kung sa atin po, sino po dito magaling sa math? Magaling po, tas kamay, magaling sa math. Ayan, si Lawrence daw. Lawrence, sige nga po, i-divide mo nga yung 5 tinapay at 2 isda sa 4,000 na tao. Kung magkakasya. Po, point something. Ang tanong, mabubusog po kaya yon? Kapirambot lang ng ganon. Sabi ng Panginoon, sabi ng meron po dito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Sabi ng ng mga disciple niya. And sabi ng verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar niyon, umupo nga ang lahat. Humigit kumulang ang 5,000 ang mga lalaki. Lalaki pa lang. Tama po? Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. And sabi ng verse 12, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng hindi masayang. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 basket or kain. Grabe no, palapakan natin ang Panginoon po dyan. So minsan kasi, para bang nagiging familiar na natin, pero ang totoo, ang Diyos hindi po siya nagbabago. Amen po? Sino naniniwala si Lord siya noon, ngayon at magpakailanman? Kung nagawa ni Lord na maghimala na yun, bakit ngayon hindi niya kayang gawin? Kaya po ng Diyos yan kung tayo po ay naniniwala po sa Kanya. Balik tayo doon. Ilang lalaki ang nakakain? Ilan po? 5 piraso? 5,000. Bakit binanggit po na lalaki? Tandaan niyo po, pagka only rice yung lalaki, kulang ang 5. Ibig sabihin po sa lalaki, ang lalakas kumain po yan. Mga palaban talaga. Tama ba yun? Tinan mo nga yung katabi mo, mukhang mandiring baba talaga. Pagkainan talaga, lalo pagka gutom na gutom ka, di ba? Kuya Mek, nakasampung kanin. 10 rice talaga, kulang, di ba po? Ano sabi doon? Grabe, ganun ka-amazing ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, grabe, nabusog ang lahat ng kalalakihan. Hindi pa kasama doon yung mga kababaihan, mga bata, mga kabataan na babae. So, lahat po na yun, no? So, ngayon, paano kaya kapag walang nagbigay? Yun yung tanong. Paano kaya kapag walang 2 tinapay at 5 tinapay at 2 isda? Tama po? O paano kaya kung merong 5 tinapay at 2 isda pero hindi niya binigay? Meron kayang mangyayaring himala doon sa 5 tinapay at 2 isda? Alam niyo po, ang galing kasi mangyayari yung himala kapag meron kang ibinibigay sa Diyos. Tama po ba yun? Kahit na ikaw yung pinaka-great mathematician dito sa Pilipinas, no? I-divide nyo yan, yung pangangailangan mo everyday, ito na yan, ganyan. Pero pag hindi natin matutunang maging open ang ating kamay sa pagbibigay sa Lord, malayo po yung himala. Kaya nga sabi ng God, open hands. Kailangan bukas ang ating mga kamay sa pagbibigay at pagbabalik natin sa Diyos. Kasi totoo, tayo naman talaga yung unang binigyan. Tama po ba? Paano kaya kapag kayong bata hindi niya binigay? Tama po? Sa bata na yun, pwede niya namang, di, bawon ko to, bakit ko ibibigay? Alam niyo po, grabe no, nakakatuwa. Kasi merong bata na nagdala ng 5 tinapay at 2 isda at natutunan niyang ibigay. Ibig sabihin, bata pa lang, no?
credit dun sa magulang na tinuturuan na yung bata na matutong magbigay. Tama po ba? Dahil po dun sa bata na yun, nakakain yung napakaraming tao. Libo-libong tao. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9. Ayan. Chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Sabi ni Lord, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ano sabi? Patuloy doon nating parangalan, i-glorify ang Diyos sa ating mga, kayamanan. Sa iyong trabaho, sa lahat ng ating mga pinagkakakitaan, sa lahat ng ating natatanggap. Yung first fruit, ibig sabihin, bago mo po gastusin, kailangan nakabukod na yung para sa Diyos. Amen po? And sabi ng Panginoon, then your barns will be filled to overflowing. Sino dito gustong mag-umapaw yung kanyang pinagkikitaan? Come on! Kanyang pulsa, alam niyo po yun ang susi. Maging bukas yung ating mga kamay. Sabi ng Bible sa Proverbs, pag tikom ang ating mga kamay, lalong naghihirap. Tama po? Ba't yung mga mapagbigay, lalong tumatanggap po yan? Parang ano lang yun sa abogado, pag kumuha ka ng private na lawyer, hindi ka niya ipagtatanggol dun sa kaso mo. Alam natin ang lawyer po, kahit mali ginawa mo, gagawin nilang tama. Di ba po? Para lang maging tama. Kasi money involved At yun yung profession talaga nila. So pagka ang lawyer, pag hindi ka pwede, pag kumuha ka ng private lawyer na wala kang initial payment, hindi ka niya ipagtatanggol. Kailangan mag-ano mo muna ng initial payment. Halimbawa, 20,000. Ayan, tutulungan ka niya. Babakuran ka niya. Ipagtatanggol ka niya. Ganun din sa Panginoon. Ano sabi ng Lord? Honor the Lord with your wealth. Yung kayamanan na meron ka, dapat nag-glorify natin ang Diyos. Dapat open ang ating mga kamay at puso sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po? And lahat ng yan, babakuran. Sabi nga, ang perang nakabukod sa Diyos, ang pusong nakabukod para sa Diyos, at po ito po ay babakuran din po ng Panginoon. Sa Diyos ay nakabakod. Amen? Kaya yung finances natin, kayang pagyamanin ng Diyos yan. Kailangan lang po natin maging good steward. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid, maging mabuting katiwala sa finances. Sa kabila, maging mabuting katiwala sa finances. We must honor God with our finances. Kailangan, pinupuri natin, gino-glorify natin ang Diyos. Tama po ba? Dinadakila natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Sabi ng 1 Corinthians, chapter 9, verse 10 to 11, sabi ng 2 Corinthians 9, 10 to 11, now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ano sabi po? Sino ang Diyos? Si Lord ang makakagawa. Si Lord ang nagbibigay ng binhing itatanim at magpapalago ng lahat po ng iyan. And sabi na, you will be enriched in every way, sabi ng verse 11, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Kaya pala gusto ni Lord na i-bless tayo, sabi ng Panginoon, you will be enriched. Kayang-kaya ng Panginoon na pasaganain ka sa lahat ng bagay. Sino po gusto nun? Naghahangad, nangangarap po. Taas po kamay yung forever baon sa utang. Ayan, ayaw. Taas kamay ng mga taong gustong makalaya dun sa utang at sumagana ang buhay nila. Sabi ng Panginoon, si Lord ang nagbibigay ng binhi. Si Lord din ang kakaya ng magpalago ng yan. But ang tanong, good steward ka ba dyan sa mga bagay na tinatanggap natin mula sa Diyos? Tikong ba ang ating kamay or bukas ang ating mga kamay? Kailangan po matutunan nating bukas ang ating mga puso. Amen. Kasi sabi ni Lord, you will be enriched in every way. Ano po? So that you can be generous on every occasion. Kayang-kaya ng Lord, sasagana ka sa lahat ng bagay ng sa gayon. Alin po, magiging daluyan ka ng blessing ng Panginoon. Amen? Kaya tayo katulad po ng yung bata po niyo, nakakatuwa kasi yung heart niya, grabe, alam natin yung bata, napaka-inosente po niyan. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, maging katulad tayo ng mga bata na
nandoon yung punong-puno ng alin po? Ng pagtitiwala. Tama po ba? Amen po ba yun? Walang pagdududa. So, ganun dapat yung gawin po natin. Amen? Kaya yung kaperahan natin ay binhi po yan na kailangan po nating itanim. Tama po? Sino po dito nakaranas ng magtanim? Tanim ng palay. Tanim ng pera. Magulat yun, tanim ka ng pera, tumubod, daming pera. Wala pong ganun, imagination lang po yun. Yung binhi po, no? Nagtanim po ng puno ng mangga. Isa lang, di ba po? Pero pagka nagbunga yan, napakarami. So yung kaperahan natin, yun po ay binhi na kailangan natin itanim. Investment sa Lord ay, alin po, tanda natin, magmumultiply po yan. Pag in-invest mo sa Panginoon yan, lahat ng yan, tandaan po natin, sabi mo sa tabi mo, hindi ka malulugi. Totoo yan. Pag natutunan natin mag-invest sa Lord, tapakin mo siya, hindi ka malulugi. Amen? Unang-una, dapat, ang Diyos, no? Kailangan yung binhi, matutunan natin gamitin. I-invest dapat po natin po yan. Amen po ba? Upang yan po ay, alin? Tumubo at mamunga, merong harvest. Yung magsasaka ka, pero hindi ka naman nagtatanim. Tapos nag-i-expect ka ng kaban-kaban na alin po, nagbigas. Meron po bang ganun? Wala po. Ang mga magsasaka, marunong pong magtanim. Amen? At pag itanimin po yan, hindi agad harvest yan. Tama po? Kailangan magdidiligan mo muna, maghihintay ka muna, magtsatsaga ka muna. Tama po? Pero pag kaya naman po ay namunga na at hinarvest mo na, grabe, ang dami mong blessing. Alam niyo po, ganoon din po sa Panginoon. Amen? Pag natutunan natin i-invest sa Lord yan, yung mga nagmamahal sa Lord, hindi agad naghahantay na kung ano yung kapalit. Kasi sa tamang panahon, naniniwala po tayo na ang Diyos ang magpapalago at magbibigay po ng yan. Amen? So ngayon, ano po yung mga benepisyo of being generous? So ano po ba yung mga benefit kapag tayo po ay open hands ang ating mga puso, yung ngayon, ating kamay din, bukas ang ating mga kamay, kapag tayo po ay generous, kasi giving back, ano po? Open hands, giving back to God. Binabalik lang natin sa Lord, binibigay lang po natin sa Panginoon. Huwag natin sabihin, hindi, ako nagtrabaho eh. Hindi, ako ang nagsakripisyo. Ako ang nagpagal. Ako ang kumilos. Ako ang gumawa. Puro ako. Tama naman yun, kapatid. Kasi ayaw naman ni Lord na maging tamad po tayo. Pero dapat matutunan ng Panginoon na ayaw din ng Diyos. Matutunan natin na ayaw ng Diyos na tayo ay maging mataas. Kasi kung hindi ka binigyan ni Lord ng kakayanan na magtrabaho, makakapagtrabaho tayo? Deuteronomy chapter 8, verse 18. Remember the Lord your God who gives you ability to produce wealth. Sino nagbibigay ng kakayanan? Sino po nagbibigay ng kakayanan? Ang Diyos. Tama po ba? Kung hindi tayo binigyan ng kakayanan ng Panginoon at katalinuhan, plus sinamaan mo ng kasipagan, do we think magkakaroon tayo ng pera? Pagkatapos pag tinanggalan ng Lord yung buhay natin, makakapag-produce po tayo? Hindi po. Kaya lahat ng meron po tayo ay galing po sa Lord po yan. Kaya yung giving back, yung nais ng Lord, maging open ang ating mga kamay sa pagbabalik sa Kanya. Amen po? So, unang-una, yung mga benefits of being generous. Number one, ang pagbibigay ay nagre-resulta sa kakontentuhan. Tama? Tanongin ang tabi mo, tama ba? Or may tama ka? Ayan. Tama po. Ang pagbibigay ay nagre-resulta sa kakontentuhan. Maraming nagsasabi na magiging masaya ka kapag nakuha mo yung mga gusto mo. Totoo po ba yun? Hindi lahat, kapatid. Tama po. Hindi lahat ng nakikita sa social media magsasatisfy sa lahat ng emptiness mo. Hindi po totoo yan. Tama po ba? Walang hanggang ano yan, kumbaga walang kabusugan sa mundong ito. Tama po? Meron ka naman, pag naluma na, gusto mo agad bago. Tama po, palit agad. Para hindi ka na pag-iiwanan sa sa uso sa mundong ito. Tingnan niyo po, walang kabusugan. Pero ang pagbibigay sa Lord, tandaan po natin, nagre-resulta po yan ng kakontentuhan.
Ano sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6? But godliness with contentment is great gain. Amen. Palapakan natin ang Lord. Amen. So, hindi yung makukuha yung mga gusto mo, kundi yung pagiging kontento, yun ang magbibigay ng tunay na satisfaction at kasiyahan sa puso po natin. Tama po ba? Ang totoo, wala namang problema sa iyo eh. Masyado kasi natin kino-compare yung sarili natin sa ibang tao. Walang kakontentuhan. Tama po, walang kabusugan. Kalayawan, pera, material na bagay. Pero yung pagbibigay natin kapatid, ay nagre-resulta ng kakontentuhan. Amen po ba? Yung mga taong walang kakontentuhan, tingin po, listen to this po. Yung mga taong walang kakontentuhan, hirap magbigay yan. Tama po? Pag wala tayong contentment sa puso, ang hirap magbigay. Tama po? Totoo po ba yun? Yes, totoo yan. Pagka wala tayong contentment sa puso po natin, napakahirap. Yung ibibigay mo saan, nagdadalawang isip ka pa. Tama po? So, tandaan natin, yung isa sa benepisyo, nang pag tayo po ay nagbibigay, ay nagkakaroon po tayo ng contentment. Kakontentuhan. Amen po. Sino dito kakontento sa lahat ng kanyang mga natatanggap mula sa Lord? O nag-aahangan pa ng iba? Palapakan muna natin ang Panginoon. Okay? So yun dapat yung matutunan po natin. Amen? Na hindi yung mga bagay na nakukuha natin dito. Ang tanong kung ano po ba yung may ibibigay natin sa Diyos. Kailangan sa atin, yung pagbibigay natin kay Lord, bukas ang ating mga puso. Bukas ang ating mga kamay. Amen? Kapag meron kang kakontentuhan, hindi mahirap ang magbigay, lalo na para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po 'yan. So pangalawa po, yung pangalawa, ano po yung benefit ng pagiging mapagbigay? Pagpapakita ng pagmamahal sa kingdom of God. Amen. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Taas kamay, nagmamahal kay Lord. Ang dami nagtaas kamay, Lord, oh. Nagmamahal sa Panginoon. Ano sabi? Ang pagbibigay ay pagpapakita ng pagmamahal sa kingdom of God. Ano sabi ng Matthew 6 verse 21? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung asan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Kung ang puso mo sa material na bagay, tama po ba? Ang kayamanan mo nasa material, nandoon yung heart po natin. Kung ang kayamanan natin, tama po ba, nasa pagpapaganda, nandoon ang puso po natin. Amen po? Amen po ba yun? Pero kapag ang puso natin, tama po ba, ang kayamanan natin, yung ating ginagawang pagbibigay sa Lord, pagtulong sa ministry, tama po ba? Pagbibigay sa church, amen? Doon sa mga outreaches natin, kapatid, palakpakan natin. No? Kasi yung puso natin katunayan na nandoon. Amen? Kaya yung pagbibigay po natin sa Lord, tandaan po natin yan, pagpapakita ng pagmamahal natin sa kingdom of God. Amen po? Bakit po kingdom of God? Kasi tandaan natin ang lupang ito, ang disenyo talaga ng Lord, extension ng heaven eh. Kaya nga yung prayer ni Jesus, di ba, your kingdom come, your will be done as it is in heaven. O Lord, as it is in heaven. Amen po, yung prayer ng Panginoon. Pero dinaya eh. Pero yung ginagawa natin pagbibigay natin sa Lord, alam niyo po, dyan po na-enlarge yung kingdom ng Panginoon. Nais ng Diyos na marami ang makakilala, tumanggap ng kaligtasan. Amen? Kaya yung ginagawa po natin pagbibigay, lalo na sa church, sa gawain, pagbabalik natin sa Panginoon, grabe, yun po yung pinapakita lang natin na mahal natin ang Diyos, mahal natin ang people of God, mahal po natin yung kingdom ng Panginoon. Amen po? Kasi ngayon po lang, pinapractice na po natin dito. Sino po dito gusto makapunta sa langit? Ngayon na po. So gusto po natin sa heaven, di ba po ngayon? Darating ang tamang panahon, pero yung ginagawa natin pagbibigay ay yung po ay pinapractice mo, minamahal mo yung kingdom ng Lord. Amen? Kaya sa atin mga kapatid, hindi po dapat mahirap ang magbalik sa Diyos.
Kasi ang pagbibigay ay pagbabalik natin sa Panginoon yan. Wala tayo talaga. Lahat ng meron ka, lahat ng narating mo ngayon, lahat ng achievement mo nga po, so lahat ng yan, so wala tayo kung wala ang Diyos. So kung meron kang ganito, ganyan, dapat yung po yung nagre-remind sa atin ng anak, yan po ay galing sa Panginoon. Dahil po sa goodness, dahil sa kabutihan ng Lord, dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya po dapat yung maunawaan po natin. And number 3, ano po yung benepisyo kapag tayo po ay nagbibigay? Ang pagbibigay ay pagpapakita ng pagkaunawa sa layunin natin. Yung purpose. So, the more kang nagbibigay, naiintindihan mo, ano ba yung purpose mo? Yung purpose kung bakit ka tumatanggap sa Lord, para lang po ba i-enjoy natin yung kayamanan, yung blessing? Hindi. Yung purpose na yan, kumbaga maging daluyan ka. Walang yung vessel na sisidla na walang bara. Yung tuloy-tuloy. Kaya ka binibless ni Lord to bless others. Tama po ba? I-bless yung ibang tao. Yung purpose kung bakit ka binibless. Yung purpose kung bakit ka tinawag ng Diyos. Amen. Yung purpose kung bakit ka ginagamit ng Panginoon. Kaya yung pagbibigay natin, tanda natin, ay yung po yung senyalis na pagpapakita na nauunawaan mo yung layunin ng buhay. Amen po. Kasi yun talaga yung purpose kung bakit tayo nandito. Create ka ng Diyos. Binigyan ka ng Panginoon ng lahat, maging ang hininga natin. Ang purpose natin ay ibalik natin yung glory sa Kanya. Yung credit sa Diyos. Amen? Yung ngiti sa Panginoon, yung kagalakan. Pero, sad to say, maraming mga tao na minsan pagka binibless, nagagamit sa mali yung blessing. Tama mo ba? Yung kalooban naman ni Lord na magkaroon ka ng magandang trabaho, pero minsan ang naibabalik natin sa Panginoon, kapiranggot. Tayo po ba, magiging masaya ka ba kapag kumain kayo sa boodle fight ng family mo, lumingap ka lang ng unti, tapos ang natira sa'yo, tira-tira na lang, tapos may laway-laway pa, kakainin mo. Di ba nga sa atin, wow, sarap! Yung gusto natin yung the best Yung nakahain, yung hindi pa natitikman. Tama po ba? Amen po. So lahat tayo, binibless tayo ng God. Tama po, iniingatan ka ng Diyos. Yung protection ng Lord sa atin. Mas nararapat din po na the best yung offering natin sa Panginoon. The best yung ating pagbibigay sa Lord. Amen? May natututunan mo ba tayo? Sige nga, ano yung una? Ang pagbibigay, ano po? Ayun talaga. Tapigin mo yung katabi mo, kapatid, pag na-search ka, magdala ka ng 4Bs. Ayun, notebook, ballpen. Amen po. Okay, so ano po yung una? Ang una po ay kailangan, yung mga benepisyo, ang pagbibigay ay yan, nagre-resulta ng kakontentuhan. Pangalawa, pagpapakita ng pagmamahal sa Kingdom of God. Binibless talaga ni Lord yung mga nagsusunod na yan Amen po? And pangatlo, ano po? Ang pagbibigay ay yan, pagkaunawa sa layunin natin. And yung pang-apat, ang pagbibigay ay resulta sa paglago sa pag-ibig. Amen. Resulta. Parang ito yan Yung kinuwento nga po, di ba, pagka ni Kuya Aaron, pag ang mag-asawa, pag hindi ka marunong magbigay, hindi ka nagmamahal. Tama po. Amen po ba yun? Kami susan, Daddy Teddy, pwede po ba yung I love you pero hindi ka naman, wala ka na may binibigay sa kanya. I love you lang. Tama po ba? Sabi sa Bisaya, bahala sa akin, basta labing. Yung bali na, bakit tayo magutom basta mahal natin ng isa't isa. Mamatay tayo sa mamatay, tama po? Till death do us part. Mali po yun, no? Pag nagmamahal ka, meron ka talagang something na ibibigay. Amen? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya nga, ang pagbibigay ay resulta sa paglago sa pag-ibig. Pag tayo po, generous tayo, open hands tayo, ano po,
po? Katunayan na kapatid, si Lord ay nag-grow, tama po ba, yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen po, yung pagmamahal mo sa Lord, pagmamahal mo sa people niya, amen po, lumalago. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ano po? Each of you should give what you have decided in your heart to give. Ayan. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos, ano po, ang nagbibigay ng kagalakan. Kapatid, yung kagalakan mong magbigay sa Lord, katunayan yan na nag-grow yung pag-ibig mo sa Kanya. Parang mga magulang yan eh. Ang mga magulang talagang ano eh. Ano po, isa sa ano talaga picture yung mga magulang, yung hindi pagiging maramot. Yung sa kanila na sana pero ibibigay pa sa anak. Ando doon yung sakripisyo, ando doon yung talagang pag-iintindi. Sinasagad na yung pangunawa sa atin eh. Tama mo ba? Binibigay. Yung itutulog na lang ng magulang, i-chat pa siya, asan ka na anak? Kumbaga ganun po eh. Kasi pinapakita niya na talaga yung napapakita na mahal niya yung isang tao. Tama po ba? Amen? Kaya ganoon din po sa atin sa Panginoon. Kaya we cannot give what we don't have. Kung anong bagay na wala ka, hindi ka pwedeng makapagbigay nun. Amen? Kung ang kayamanan natin ay yung pagbibigay, kapatid, grabe ang dami nating pwedeng maibigay. Amen? Kaya sa atin, tinuturuan tayo ng Lord na ngayon, this 2024, kung gusto nating maging blessing ka sa maraming tao, dapat matutunan natin ibigay yung the best offering sa Diyos. Yung best offering sa Panginoon. Hindi po may batik, hindi po may lamat. So una po, pag naghahandog sila, yung mga tupa, walang batik. Meron pong naghandog noon sa Old Testament, bulag, pilay. Tama po ba yung mga hindi kinalugdan ng Panginoon? Sabi niya, ano yan? Ako ang nagbigay ng lahat ng yan, pero anong binibigay natin sa Diyos? Yan po ba ay best offering po natin? Yung ating paglilingkod. Tama, minsan nalilate pa po tayo. Tama po ba? Minsan nagre-reklamo pa po tayo. Sa tingin po ba natin, nagbibigay po tayo ng best offering sa Panginoon? Sa ating mga ikapo. Tama po? Sa ating oras. Amen? So, napakahalaga na sa atin, binibigay natin yung best offering sa Diyos. Dapat bukas ang ating mga kamay. So, katulad po ng bata na sinabi ko kanina, na napaka-inosente. Madaling paniwalain po yung bata. So, ang pagbibigay is matter of believing and matter of trusting the Lord. Na yung Lord, alam kong gagamitin ko to, pero pagka binigay ko to, alam ko na hindi mo ko pababayaan. Ganun po yung pagbibigay. Katulad ng bata na nandoon yung buong pagtitiwala po niya. Alin po? Na yung pagkain niya, hindi siya makukulang. Tama po, naging blessing pa sa maraming mga tao. So, ganun po yung nais ng God na sa atin, no? Yung pagbibigay ay matter of believing. Sino po naniniwala pag nagbigay ka sa Lord, meron ka talagang tatanggapin? Pag nagbigay ka sa Panginoon, meron ka talagang aanihin. Yes! Kasi yun po yung katotohanan eh. Amen? Kaya kung alam natin na sa pagbibigay mo sa Lord, ay kayang higitan ng Diyos. Tama po ba? Mag-hold back ka pa ba? Katulad ng bata, 5 tinapay lang, 2 isda. Nung natutunan niyang ibigay sa Lord, hinigitan ng Panginoon po yun. Tama po? So yung mga bagay na para bang nagda-doubt pa tayo, minsan, ibibigay ko ba ito sa iyo, Lord? Kailangan ko ito, Lord. Ang dami kong bayarin ngayon eh. Pero kapatid, ano sabi? Ang pagbibigay, matter of believing and trusting the Lord. Amen? Na kapag ka nagbigay ka sa Panginoon, grabe. Kaya niyang higitan yung binigay mo. Tama po? Kasi usapang sa pagbibigay, kasama po dun yung ating pagmamahal at yung pananampalataya po natin. Amen. Pag nagbigay ka, hindi ka magkukulang. Pag nagbigay ka, binigay mo sa Lord, hindi ka mauubusan. Amen po, overflowing po yung yung matatanggap po natin sa Lord. Ano kala niyo po? 5,000 nakalalakihan ang tumanggap. Amen po ba? 5,000 yung nabusog.
Hindi lang po 5,000 na tumikim ng pagkain. Tama po ba? O, ano lang po yan, merienda lang yan kasi kulang. Hindi ganun. 5,000, busog sila at meron pang 12 basket na puno dahil sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na yun, hinigitan ng Diyos. Himala, amen po? So, ganoon din po sa ating lahat. So, yung attitude ng bata, hindi siya naging madamot. Amen? So, yun nga, pwede namang sa kanya na lang yung baon na yun, sa kanya na lang, bakit ko ba ibibigay? Tama, may mga ibang bata minsan ganun eh, pag may humingi, ayaw magbigay. Tama mo ba? Pero yung bata na yun, grabe nakakatuwa kasi binigay niya, hindi naging maramot eh. So, gusto po ba natin this 2024? Gusto po ba natin na isa ka sa maging vessel ng Lord ng kayamanan niya? Amen po. Sino po nais po nun? Ayan. So, ngayon, kailangan matutunan natin magbigay sa Diyos. Bigay natin yung nararapat para sa Panginoon. Yung ating mga paglilingkod, bigay po natin ang ating mga sarili sa Diyos. Yung ating time, yung ating service, tama po, at yung ating wealth, yung kayamanan na meron po tayo. Amen. Yun po ang susi at nais ng God na lahat po tayo ay alin, maging vessel ka, kapatid. Declare mo nga sa katabi mo, kapatid, nais ng Diyos na pagpalain ka this 2024. And I declare sa buhay mo yung overflowing blessing. Come on, declare mo sa katabi mo po. Ayan. Sumali po pa tayo lahat po ay tumayo. Ayan. Sige po tayo lahat. Mari po bang ihanda natin ang ating mga ikapo, ang ating mga offering. Sino dito, this 2024 ayaw na niyang magkulang? Ayan. Yung ayaw siyang pagkulangin ng Panginoong Diyos this 2024. Amen? So, sino po dito gusto ulit ng kasaganaan this 2024? Yung ang ganda ng pasok ng 2024? Hindi mo na kailangan magsuot ng mga kulay-kulay na yan. Tama mo ba? Kasi swerte daw yan yung napapanood natin. Tama po ba? Ang totoo, hindi swerte kundi blessed tayo. Amen? Meron tayong tunay na Panginoon na nagbibigay ng lahat ng bagay. Kasi pag sinuot mo yung kulay green na to, ang daming perang papasok sa buhay mo. Paano pagka ang daming pumasok ng pera, pero nagkasakit ka naman, waldas ang pera mo, tama po? Pero yung ang Lord pang nagbigay, grabe. Yung protection, yung good health, tama po? Yung finances, yung restoration sa family, yung kapayapaan, hindi kayang bilhin ng pera yan. Amen? Yung kagalakan sa puso po natin, yung kakontentuhan. Sino po nais po? Taas po rin. Ito po yung pinapagawa ng Lord. This 2024, sino po naniniwala at gusto po ng kasaganaan talaga? Maging maayos ang buhay po niya. Remember yung 4 na yun sa pagbibigay. Ano po sabi yung una? Ano po sabi? Ay nagre-resulta na kakontentuhan. Pangalawa, ang pagbibigay, pagpapakita ng pagmamahal sa kingdom of God. Ano yung pangatlo na sabi? Ang pagbibigay at pagpapakita ng pagkaunawa sa layunin. Pang-apat, ang pagbibigay ay resulta sa pag-ibig. Pagresulta ng paglago sa pag-ibig. So kung gusto mong tumanggap sa Panginoon, katulad ng sinabi natin kanina, katulad ng bata, kakainin niya na sana eh. Sa kanya na sana po yun eh. Pero lahat ng yun, binigay niya kay Lord. Akin na. Tingnan niyo po, hindi po nagdalawang isip yung bata na ibigay yun. Ano po? Nagkaroon po ng himala dun sa bagay na yun. So maaring marami kang mga binibit-bit ngayon, bigyan mo sa Lord. Lord, ito na lang po ako. Meron kang hinihingi sa Panginoon, either your family, finances mo, restoration sa pamilya mo, kagalingan doon sa kamag-anak mo. Alam niya po, kaya pong ibigay ng Diyos po yan eh. Ma-promote ka sa trabaho, lumago yung negosyo mo. Kayang ibigay ng Panginoon, humaba pa yung buhay mo. Maging maayos ang family mo, asawa mo, anak mo. Tama po ba, malaya ka sa sakit. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yan. Kasi ang Diyos natin, hindi naman siya si Genie na hanggang 3 wish ka lang. Si Lord, naniniwala ka ba na ang Panginoon makapangyarihan sa lahat? O, ano sabi, omnipotent ang Lord, powerful ang Diyos. Lahat ng meron ka,
kayang ibigay ng Panginoon. Pero bago po yan, mangyayari yan, suriin po natin ang ating mga puso. Kung meron kang ibibigay sa Lord ngayon, ano iyon? Check po natin. Yan po ba ay, best offering po ba natin? Check natin yung ating mga tithes. Tithes pa lang natin. Yung pagbibigay, tas natin ng ating mga envelope po, ayan. Sa ating I challenge you po, this 2024, kung gusto natin sumagana yung buhay natin, ngayon pa lang, ito po sa simpleng po natin, yung pagbibigay po ba natin, best offering na po ba natin yan sa Panginoon? Or meron pang masigit tayong ibibigay sa Kanya? So kung gusto po natin katulad ng bata, binigay niyo po lahat. Sinurrender niyo sa Lord lahat. Tingnan niyo po, yung blessing ng God, tuloy-tuloy. Amen? Kung gusto natin, sa buhay din po natin kailangan, best yung offering natin sa Panginoon. Sige po, bigyan po kayo ng pagkakataon. Maging personal po natin ito yung pagbibigay natin sa Diyos. Ito po ay hindi na dito ginagawa para yumaman yung pastor natin. Wala pong ganun dito. Maling kaisipan po yan. Ginagawa natin ito kasi yun po yung kinukuman ng Panginoon sa atin sa Biblia. Na, alam po, yung susi ng pagpapala is in giving. Tama po. Pag tayo po ay nagbigay sa Lord, binalik natin sa Panginoon, Lord, ito po yung lahat ng ito. Kapatid, iingatan ka ng Panginoon. Iingatan ni Lord yung trabaho mo. Iingatan ni Lord yung family mo. Poproteksyonan ka ng Diyos kung matututunan natin ipagkatiwala ang lahat ng meron ka sa Kanya. Amen. Sige po, bigyan ko po kayo ng time. Mara po ba natin itaas ang ating mga offering sa God? Kung sa tingin mo, yan na yung best offering mo. Kung hindi pa, alam ko meron pa yan. Dito sa pamamagitan nito, ipadama natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Ipadama natin sa Lord, the Lord, lahat ng ito ay galing po sa inyo. Sige po, I challenge you kapatid, this 2024, meron gagawin ng Panginoon sa ating lahat. Matutunan natin, ibigay mo yung pagtitiwala ko sa Kanya. Lord, kahit na last money ko to, pero God, naniniwala ko sa iyo, Panginoon, may dadating, Panginoon. Naniwala ka sa Lord na, Lord, alam kong hindi mo ako bababayaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay kong ito, sabi mo, Lord, subukin ka. Ikaw nang sabi, God. Sabi mo sa Lord, alam kong hindi. Sige po, maaari po bang bibigyan kita ng pagkakataon na manalangin ka sa Lord? Kung yun po yung best offering mo ngayon, mabuti po. Bigyan natin sa God, sa Diyos. Manalangin ka sa Lord, na Lord, kung meron kang hinihiling sa Panginoon this 2024, God, sa pamamagitan ng offering na to, sabi mo, Lord, subukin ka. Ibibigay ng Diyos po yan. Family mo, maaring financial mo, gusto mong makalaya ka sa utang, gusto mong maayos yung family mo, magkaroon kayo ng kapayapaan, magandang relationship, yung business mo, negosyo mo, yung source of income mo. So kaya po ng Panginoon yan. Kausapin mo ang Diyos, hindi po marabot ang Lord, kapatid. Lahat ng hilingin mo ngayon, yun po isasama natin sa panalangin na this 2024, tatanggapin po natin lahat ng ating mga ipanalangin sa Lord. Kasi natutunan mo magbigay sa Kanya, kapatid. And ang Diyos din, hindi po siya liko. At siya may kakayang magbigay ng lahat ng bagay sa buhay natin. Sige, pabigyan kita ng time, moment mo sa Lord. Sabihin mo na sa Kanya lahat. The Lord, yung offering natin. Sa pabibigay sa Diyos. And ang Lord ang magbabalik ng lahat ng
Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na sa oras po ito, God, ay kami ay nagtitiwala sa iyo, Lord. Naniniwala kami, God. Hayaan mo, Lord, na tanggapin mo itong best offering namin, Panginoon. Sa oras po ito, Lord, sa lahat ng aming mga natanggap noong 2023, God, hindi mo kami pinabayaan, God. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami na maging open ang aming mga puso, Panginoon. Maging bukas kami, God, sa pagbibigay, na matutunan namin ibigay yung nararapat para sa inyo, Lord. Kasi ikaw naman po nagbigay ng lahat eh. Lahat ng meron kami, wala kami may pagmamalaki. Dahil lahat ng ito ay galing po sa inyo. Lord, ikaw ang nagkaloob. Kaya Lord, yung prayer po namin sa oras po ito, tulungan niyo kami na maging good steward kami, God. Maging mabuting tagapamahala at katiwala kami sa mga bagay na pinagkakatiwala niyo po sa amin. And God, right now, nakita mo, narinig mo, Lord, alam ko, Lord, narinig mo, God, ang panalangin ng bawat isa, Panginoon. Ngayon, God, kiniklaim po namin ito, Ama. In the name of Jesus, Lord, tinatanggap po namin lahat ng aming mga ipinalangin sa iyo, God. Naniniwala kami, God, na this 2024, Panginoon, ipupulpil niyo po lahat ng bagay na ito. Salamat, God. Mahal ka namin. Hayaan mo, Lord, na tanggapin mo ito, itong offering namin sa inyo. In the name of Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen.